Halatang pinipigilan lang ni Javier ang emosyon dahil ayaw niyang matakot ang kaibigan. Javier, Javier, natatakot ako. Medyo naluluhang sabi ni Aguni. Unti-unti nang nanginginig ang buong katawan nito. Huwag, magiging maayos din na lahat. Hinawakan niya sa kamay si Aguni. Javier. Huling sambit ni Aguni bago ito malagutan ng hininga. Tumulo ang luha ni Javier. Hindi niya na napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Pakiramdam niya ay ang bigat-bigat ng dibdib niya dahil sa mga bisig pa niya namatay ang pinakamatalik niyang kaibigan. Kinahapunan, nakatayo ang mga taga-nayon sa punerarya ni Aguni. Sinunog nila ang katawan niya sa isang tumpok ng apoy kasama ang mga nasawi sa labanan. Lahat ay nagluksa sa pagkamatay ng kanilang mga kasamahan. Lahat ay nagdalamhati at nagbigay-pugay sa kanilang kagitingan. Pagkatapos nito ay inalayan sila ng dasal. Tahimik naman sina Javier at Jericho habang pinagmamasdan ang nasusunog na katawan ni Aguni. Tanging ang mga binti na lang nito na hindi pa natutupok na apoy ang nakikita nila. Pasensya na. Alam ko matalik mo siyang kaibigan. Sambit ni Jericho. Siya pa rin. Sagot ni Javier. Alam mo nang mahikero siya, di ba? Yun ba ang sasabihin mo sa akin? Tanong pa ni Jericho. Oo. Maikling tugon ni Javier. Tulala lang siya at parang nasa ibang dimensyon ng kanyang isipan. Kahit mabigat sa loob niyang sabihin yun ay pinangatawanan na lang niya dahil ayaw niyang matapon lang sa putik ang sakripisyo at pagtatakip ni Aguni sa kanya. Alam mo kung gaano ka panganib ang mahika. Hindi mo dapat itinago ito sa akin, Javier. Matigas na sabi ni Jericho. Lumapit ito kina Raya at Michelle. Naglakad naman si Maria papunta kay Javier. Dinig nito ang mga sinabi ni Jericho. Hinawakan nito ang braso ni Javier. Mas mabuting sumama ka, suhestyon ni Maria. Hindi ko na kailangan pumunta, ina. Palungkot na sagot ni Javier. Ngayong nagkasama na silang muli ay parang ayaw na niyang iwan ang ina-inahan. Oo, mas mabuti yon. Giit ni Maria. Kung may mangyari man sa inyo. Napatigil sa pagsasalita si Javier. Alam ko kung saan ka hahanapin. Kailangan mong pumunta, Javier. Kailangan nasa tabi ka ni Jericho. Nakita ko kung gaano kanya kailangan. At kung gaano mo rin siya kailangan. Para kayong dalawang panig ng iisang barya. Makahulog ang sabi ng ginang. May narinig na rin akong nagsabi niyan tungkol sa amin dati. Pahayag ni Javier na nakangiti. Palagi kitang maaalala, anak. Niyakap ng buong higpit ni Javier ang kanyang ina. Palagi din po kitang maaalala. Tugon ni Javier. Noong umalis ka, pinatilyo ka pa lang. Ngayon tignan mo, binatang-binata ka na. Pinagmamalaki kita ng lubos, anak. Nakangiting sabi ng ginang. Samantala, unti-unti nang nagsisialisan ang mga tao pabalik sa kanilang mga tahanan. Sina Michelle, Raya at Jericho naman ay nauna nang sumakay ng kabayo para bumalik na sa Terabeda. Lumapit sa kanila si Javier. Hinipo niya ng marahan ng mukha ng kanyang kabayo.
Umungol lang ito ng bahagya. Tumingin siya ng nakangiti sa ina-inahan at sumampa na sa likod ng kabayo. Kumaway pa si Javier kay Maria bago sila umalis. Kapag tama na ang panahon, malalaman na ang katotohanan. Subalit sa kasalukuyan, dapat mong itago ang iyong talento. Ito'y mas mainam para sa lahat. Bulong ni Maria sa hangin habang hinahatid ng tanaw sina Raya, Jericho, Michelle at Javier papasok sa kakawiyan ng Eden. Sa susunod na kabanata, isang makapigil hiningang pagsubok at suliranin ang haharapin ng dalawang itinakda. Magkakaroon ng matinding kahirapan sa loob at labas ng kaharian. Magtutuyot ang mga pananim. Mag-iiba ang klima ng panahon at babaha ng taggutom sa araw na iyon. Mga sakunang mas malala pa sa sinapit nila sa mga nakalipas na taon. At dahil ito sa isang sumpa na siyang susubok sa katatagan ng dalawa. Anong klaseng sumpa ito at bakit ito nangyayari? Makakaya ba itong lagpasan ng dalawang itinakda? Abangan! Isang araw, naisipan ni Jericho at Javier na mga sa kakahuyan. Armado sila ng crossbows at kasama rin nila ang dalawang knights ni Jericho. Pagdating nila sa malaking bato ay sumandig sila sa gilid at sinenyasan ni Jericho ang mga kasamahan na huminto. May natanaw kasi siyang hayop sa may malapit subalit hindi nga lang niya ma-identify kung anong klaseng hayop ito. Maya-maya pa ay lumipat sila sa isang abandonadong cabin at maingat na dumikit sa dingding nito. Luma na ang bahay at puno na rin ito ng lumot at mga ligaw na halaman. Sumenyas muli si Jericho at pinadala niya ang dalawa niyang kabalyero sa ibang daan. Naiwan si Javier na may bitbit lang na bag. Tinawag ito ni Jericho. Javier! Mahinang sabi ni Jericho. Ano yun? Tanong ni Javier. Hindi ko alam. Palibutan natin ito. Gusto kong pumasok ka doon at palabasin ito. Wika ni Jericho. Gusto mong pumasok ako dyan? Sinabi mo na nga na hindi mo alam kung ano yan eh. Maaaring mapanganib ito. Baka may ahas pa dyan. Tanggi ni Javier. Kinakabahan siyang pumasok sa bahaging gubat na yun. Bukod kasi sa madilim at masukal ay napapalibutan pa ito ng mga baging at mga nakakatakot na puno, gaya ng balete at akasya. Nagkalat din ang mga ligaw na halaman sa paligid kaya natatakot si Javier na pasukin ang lugar. Sana nga may ahas. Pumunta ka na! Maotoridad na utos ni Jericho. Tipong natatakot man, napilitan pa rin si Javier na sumunod. Dahan-dahan siyang naglakad at lumusot siya sa bungad ng kakahuyan. Pagsapit niya sa malaking bato ay may nakita siyang isang mahabang patpat na nakasandig sa bato. Kinuha niya ito. Tumingin siya sa madilim na bahagi. Maya-maya pa ay ganun na lang ang pagkamangha ni Javier nang lumitaw sa kanyang harapan ang isang puting unicorn. Naibaba ni Javier ang stick at pinagmasdang mabuti ang nakakamanghang hayop na ngayon pa lang niya nakita sa tanang ng buhay niya. Lumapit si Javier sa kabayong may sungay. Subalit narinig niya ang mga kaluskos na mga kabalyero. Dinig na dinig niya ang mga yabag ng mga ito. Sige na! Sige na! Pagtataboy ni Javier sa unicorn. Tumakbo ka na! Shoo! Pinalo ito ni Javier pero hindi pa rin umaalis ang kabayong may sungay. Papatayin ka nila! Kaya umalis ka na! Napansin ni Javier si Jericho na nakadapo sa sanga ng punong kahoy. Nakatutok ang crossbow nito sa unicorn. Natakot si Javier sa maaaring mangyari. Sinipa niya agad ang kabayong may sungay. Jericho! Wag! Binaril ni Jericho ang unicorn at napaatras ito ng ilang dipa bago bumagsak sa lupa.
Pinuntahan nito ni Javier na umiiyak habang hinahaplos ang ulo nito. Halatang mamamatay na ito dahil pahinana ng pahina ang paghinga nito. Ako'y humihingi ng paumanhin. Paumanhin sa'yo. Umiiyak na sabi ni Javier. Kabayong may sungay! Biglang lumitaw si Jericho. Anong ginawa mo? Galit na sabi ni Javier. Huwag kang umiyak, para kang babae. Nakangiting tugon ni Jericho. Dumating ang dalawang kabalyero ni Jericho at nagulat din sila sa nakita. Maya-maya pa ay nakakita si Javier ng isang figura ng tao. Isang matandang lalaki na nakabihis ng puting balabal. Nasa likod ito ni Jericho at walang emosyong nakatayo sa madilim na bahagi. Anong tinitingnan mo? Napalingon si Jericho at ang dalawa pang kabalyero. Pero naglaho na ang matandang lalaki. Makalipas ang isang oras, pumasok si Jericho at ang kanyang mga kabalyero sa council chamber. Dala naman ni Javier ang sungay ng unicorn sa isang unan. Ama, ang sungay ng kabayong may sungay, upang palamutian ng mga dingding ng Terabeda. Pagmamalaki ni Jericho. Kahanga-hanga. Ito ang unang beses na makakita ko nito. Kinuha ni Haring Argo ang sungay at hinarap sa mga ministro niya at sa matandang manggagamot. Tignan mo ito, Rigor. Wika ni Haring Argo. Nakakabilib nga ito, aking kamahalan. Sagot naman ni Mang Rigor. Pero napansin ng hari na medyo balisa ang matanda. Ano yun, Rigor? Sabihin mo ang iyong nasa isipan. Sambit ni Haring Argo. Ang mga kabayong may sungay ay bihira at maalamat na nilalang. May isang alamat na nagsasabing darating ang masamang kapalaran sa sino mang makakapatay ng isa nito. Pahayag ni Mang Rigor. Tumawa lang si Jericho. Walang kwentang alamat. Tayo ay kaiinggitan ng ibang kaharian dahil dito. Ani ni Haring Argo. Natutuwa akong nagustuhan mo ito, Ama. Nakangiting wika ni Jericho. Tinapik siya sa balikat ni Haring Argo na tila ba proud na proud ito sa anak. Lumabas ang mag-amang maharlika sa council chamber at kasunod nito ay nilapitan naman ni Mang Rigor si Javier upang ayain itong umuwi sa bahay. Tahimik lang ang magtiyo habang naglalakad palabas ng konseho at pagsapit nila sa may square area ay hindi nakatiis si Javier na magsalita. Hindi ko alam kung paano nasisiyan si Jericho sa pagpatay sa kabayong may sungay. Wika ni Javier. Si Jericho ay isang mangangaso. Nasa dugo na niya ito. Samantalang ikaw ay isang bagay na ganap na naiiba. Paliwanag ni Mang Rigor. Ito ang pinakamagandang nakita ko. Sana nandoon ka. Saad ni Javier. Ito'y isang bihirang pribilehiyo. Nako, kakaunti na lang ang nabubuhay sa mga kabayong may sungay. Wika naman ni Mang Rigor. Subukan mong sabihin yan kay Jericho. Pabirong sabi pa ni Javier. Naiisip ko na magiging mahirap ang kaharapan natin. Makahulog ang sabi ni Mang Rigor. Napaisip naman si Javier. Kinatanghalian, pinuntahan ni Javier si Jericho sa silid nito. Kumatok siya sa pinto, subalit nakabukas pala ito kaya pumasok na lang siya sa loob. Pagkapasok niya ay naabutan niyang kakatapos palang mananghalian ng prinsipe. Tumayo siya sa may gilid ng pader habang nakaupo pa sa harap ng mesa si Jericho. Natungkab ang sapatos ng aking kabayo. Dalin mo sa panday. Siguraduhin mong maganda ang trabaho niya. At kapag nagawa mo na iyon, pakintabin mo na rin ang aking... Lumingon si Jericho at nakita si Javier na nakatingin sa labas ng bintana. Oh, Javier, narinig mo ba ang mga sinabi ko? Tumango si Javier. Mukha kang sugat ang oso simula nang makabalik tayo mula sa pangangaso.
Huwag mo sabihin, galit ka pa rin sa nangyari sa kabayong may sungay. Tanong ni Jericho. Sa tingin ko, di mo dapat siya pinatay. Saad ni Javier. Oh, talaga? At bakit ganun? Sabay ngiti ng nakakaloko si Jericho. Dahil wala itong ginagawang masama. Anong halimbawa ang nakuha mo sa pamamagitan ng pagpatay dito? Tanong pa ni Javier. Nangangaso kami. Ganyan din ang ginagawa mo. Gusto mo bang iuwi ko pa yun bilang isang alagang hayop? Tingnan mo to. Tumayo si Jericho at sinundan naman ito ni Javier. Ang alin? Tanong ni Javier. Tinuro ni Jericho ang ilalim ng kanyang kama. Alam mo ba kung ano ito? Yumuko silang dalawa ni Jericho. Hindi. Maiksing sagot ni Javier. Dumi ng daga. Ang aking silid ay nahawaan. Kailangan mong gumugol ng mas kaunting oras sa pag-aalala sa mga kabayong may sungay at mas maraming oras sa pag-aalala sa mga daga. Wika pa ni Jericho. May kumakatok sa pinto. Pumasok ka! Pumasok ang isang gwardya. Kamahalan, hinihingi ng hari ang iyong presensya sa isang bagay na madalian. Sambit ng gwardya sabay nagbaw. Hanapin mo yan daga. Paalala pa ni Jericho bago sila lumabas ng gwardya sa silid. Makalipas ang ilang sandali, yumuko si Haring Argo upang pulutin ang isang patay na piraso ng tangkay ng trigo mula sa malawak na bukid. Ang bawat ani ay nangamatay. Nakatanggap kami ng mga ulat na ito ay pareho sa buong kaharian. Wika ni Haring Argo. Kahapon lang ay nadaanan ko ang lambak na ito. Ang pananim ay mukhang malusog naman. Nilibot ng tingin ni Jericho nang may pagtataka ang buong paligid. Lahat ng pananim sa buong kapaligiran ay misteryosong natuyot na parang piniritong talong. Nangyari lang ito ng magdamag. Ang mga magsasaka ay nalilito upang ipaliwanag ang kababalaghang ito. Tumayo si Haring Argo. Ito ba isang uri ng sakit? Tanong pa ni Jericho. Siguro. Iniling ko sa doktor ng hukuman na magsagawa ng ilang mga pagsusuri. Dapat nating rasyonin ang kaunting pagkain na natitira sa atin. Sambit ng hari. Samantala, abala naman sa pag-eeksperimento si Mang Rigor sa bahay. Pinag-aaralan niyang mabuti ang mga bagay na maaaring maging sanhi ng kumakalat na salot ngayon sa kanilang bayan. May nakuha ka bang ideya kung anong dahilan ng pagtuyot ng mga pananim? Tanong ni Javier pagpasok nito sa bahay. Nandito ako para tapusin ang lahat ng pag-aaral tungkol dito. Wala akong anumang naririnig na sakit ang maaaring kumalat sa buong kaharian sa isang gabi lang. Sagot naman ni Mang Rigor. Di ano sa tingin mo maaaring pumatay sa lahat ng mga halaman maliban sa isang sakit? Tanong pa ni Javier. Hindi nito pinatay ang lahat ng mga halaman. Ang mga puno at bunga sa paligid ng taniman ay hindi naapektuhan. Pero sa kasamaang palad, hindi ka makakakain ng mga bunga nito. Tugon naman ng matanda. Ibig mong sabihin, mga namatay lang ng halaman ang maaari natin kainin? Saad pa ni Javier. Mukhang ganun na nga. Sagot ni Mang Rigor. Kung ito'y hindi sakit, ibig sabihin lang ay gawa ito ng salamangka. Teorya ni Javier. Hindi natin maaaring ipagpalagay yan, Javier. Marahil mayroong isang bagay sa lupa at tubig na makakapagpaliwanag dito. Hindi ko masasabi sa hari na ito'y sanhi ng pananalamang kero hanggat hindi ako nakakatiyak. Paliwanag naman ni Mang Rigor. Sa kabilang dako, ang mga mamamayan ng Terraveda ay nakatayo sa isang mahabang pila patungo sa courtyard ng palasyo. Nagrarasyon ng butil ang isang kawal at binibigyan ang bawat nakapilang mamamayan. Sunod! Sambit ng kawal. Ang mga hayop ay maaaring mamatay o kinakain na. Ang pagkain at tubig ay pakapos na at kami ay namamahagi ng mga rasyon. Ngunit ang mga ito ay masyadong maliit pa. Wika ni Jericho.
Pumasok ang mag-amang Maharlika sa isang bodega ng trigo. Binuksan ni Jericho ang isang maliit na baras sa gilingan ng mga butil at bumuhos ang isang maliit na tumpok ng butil. Ito lang ba ang butil na meron tayo? Tumingin ng hari sa paligid. Kakaunti na lang ang natitirang sako ng mga butil at trigo. Lalong natatakot ang mga tao. Nagkaroon ng nakawan sa ilang pamilihan, sabi ni Jericho. Dapat nating panatilihin ang kaayusan sa lahat ng gastos. Ang pagkabahala ay magpapalala ng sitwasyon. Maglalabas ako ng mga kautusan na ang manloloob ay papatayin. Mula ngayong gabi, sasailalim muli ang Terabeda sa limitadong oras. Makapangyarihang utos ng hari. Titingnan ko po. Tugon naman ni Jericho. Samantala, sa may lower town naman, nilagpasan lang ni Javier si Michelle habang papunta ito sa may poso sa pader ng Terabeda upang umigib ng tubig. Ibalik mo sa akin yan! Akin na! Wika ng Ali. Hindi ito sayo! Giit naman ng lalaki. Javier, totoo ba ang sinasabi nila tungkol sa mga pananim? Patay ng lahat? Tanong ni Michelle. Yun din ang kinakatakot ko. Mukhang kailangan na nating simulan ng pag-iigpit ng sinturon. Sagot ni Javier. Sigurado akong may naiisip na paraan si Jericho. Saad ni Michelle. Siguro. At kung ayaw niya, ako ang gagawa. Wika naman ni Javier at iniwan na niya ang dalaga sa poso. Nagsimula ng magbomba ng tubig si Michelle, ngunit tuyong buhangin lang ang lumabas sa poso. Javier! Pagkagimbal ni Michelle. Kinahapunan, nakatayo sa may balon sa gitna ng main square sina Haring Argo, Prinsipe Jericho at Mang Rigor. Sinasala ng hari ang buhangin sa pamamagitan ng kanyang mga daliri sa balde ng balon. Buhangin? At sinasabi mo ba na ang balon ay puno nito? Tumingin si Haring Argo sa anak. Pinababa ko na ang aking mga tauhan sa ilalim ng tunnel. Walang bakas ng tubig ang makikita. Sagot naman ni Jericho. Unang mga pananim at ngayon ito. Lumalalim na ng husto ang alalahanin ni Haring Argo sa mga kababalaghang nangyayari sa kanyang kaharian. Gayon din sa buong kaharian, medyo maliliit na tubig na lang ang makikita kahit saan. Dagdag pa ni Jericho. Rigor, maaari ka bang magbigay ng anumang paliwanag para dito? Wika ng hari. Wala akong maisip na paliwanag sa pamamagitan ng siyensya. Masasabi ko lang ay, resulta ito ng pananalamang kero. Pahayag ni Mang Rigor. Naniniwala ako sa sinabi mo. Tama ka. Ito'y gawa ng salamangka. Inaatake na nila ang kaharian. Wika naman ni Haring Argo. Umuwi sa bahay si Mang Rigor at naabutan niyang nakaupo si Javier sa silya habang nakabukas ang kanyang magic book sa harap nito. Nakapatong din ang kanyang kamay sa ibabaw ng timba ng buhangin. Nakapikit ito at nagko-concentrate. Creot gesimen lekan, gesimen de drae waeter. Usal ni Javier. Lumapit si Mang Rigor. Ako ay, palusot ni Javier. Umaasa ako na baka sinusubukan mong ibalik ito sa tubig. Alam kong nag-iingat ako laban sa paggamit mo ng mahika. Ngunit kung may pagkakataon na gamitin ang iyong talento, ngayon ang oras na yon. Tila nagbibigay otoridad si Mang Rigor kay Javier. Saan na lang alam ko kung paano. Sinubukan ko na ang lahat. Kung salamangka nga ito, mas makapangyarihang salamangka ito kaysa sa taglay ko. Malungkot na sagot ni Javier. Kinagabihan, kinausap ni Jericho ang isang grupo ng mga gwardya sa may drawbridge. Magpatrolya kayo sa palengke at sa ibabang bayan. Walang paaalisin sa kanilang mga tahanan. Makakaalis na kayo.
utos ni Jericho at naglakad pasulong ang mga gwardya upang ganapin ang tungkulin. Samantala, lumabas naman si Javier sa may square at nakita ito ni Jericho. Lumapit siya sa binata. "Javier, alam mong may limitadong oras ngayon." Pagsita ni Jericho. "Oo, nasa silid mo lang ako kanina at kakatapos ko lang mga sunamadaga." Palusot ni Javier. "Nahanap mo na ba?" tanong ni Jericho. "Hindi." Maikling sagot ni Javier. "Nalin lang ka ng daga?" Pang-aasar ni Jericho. "Sabi nga nila, napakatalino ng mga daga." Sagot naman ni Javier. "Mukhang mas matalino kaysa sayo. Umuwi ka na. Nakakahiya na ikulong ang sarili kong utusan dahil sa paglabag sa limitadong oras." Binaling ni Jericho ang tingin sa ibang direksyon at may napansin siyang lalaking nakabalabal na puti. Lumusot ito sa courtyard corridor at mukhang papasok sa palasyo. "Ano yun?" sambit ni Jericho. Napalingon si Javier sa tinitignan ng prinsipe. Ano? Pagtataka ni Javier. Tinapik ni Jericho si Javier at hinabol nila ang mahiwagang lalaki. Tumalon si Jericho sa pasilyo ng courtyard. Hinabol nila ang nakabalabal na lalaki sa itaas ng upper corridor. Bumaba ito ng ilang hagdan at pababa sa hagdanan na bakal patungo sa burial vaults, hanggang sa bigla na lang itong mawala sa kanilang paningin. Dahil natakasan sila ng lalaki, inis na sumenya si Jericho kay Javier. Tumango naman si Javier, pagkatapos ay sumunod kay Jericho. Subalit napatigil ang prinsipe at tinulak pabalik si Javier sa stairway. "Ibig mong sabihin, pumunta ka ron at huliin mo siya?" Pabulong na utos ni Jericho. "Sige," sagot naman ni Javier. Sina Jericho at Javier ay pumunta sa magkasalungat na direksyon at ilang sandali pa ay nagkasalubong sila na walang nakikitang sinuman. Ngunit maya-maya pa ay nakita nila ang silhouette ng nakabalabal na lalaki habang siya ay umiikot sa sulok. Pinapunta ni Jericho si Javier sa kabilang direksyon. Nakabalik muli sila sa hagdanan na gawa sa bakal. "Nasaan na siya?" tanong ni Jericho. "Wala akong nakitang tao," tugon ni Javier. "Nandito lang siya! Huwag mong sabing hinahayaan mo siya makalampas sa'yo!" Sermon ni Jericho. "Jericho, walang dumaan sa akin!" Giit naman ni Javier. "Bulag ka ba, ha?" Inis ni Jericho dahil palagay niya ay pinaglalaruan lang sila ng misteryosong lalaki. Habang patuloy sa pagtatalo ang dalawa, ay bigla na lang nagpakita ang nakabalabal na lalaki. "Hinahanap niyo ba ako? Ako si Akira, ang tagapagbantay ng mga kabayong may sungay." Wika ni Akira. Nakatayo ito sa kanilang harapan na parang kabuting bigla na lang sumulpot. "Ang Terra Veda ay nasa ilalim ng limitadong oras. Ano sadya mo dito?" tanong ni Jericho. Nakilala ito agad ni Javier dahil ito ang matandang lalaki na nakita niya sa kakahuyan. "Naparito ako para maghatid ng mensahe." Sambit ng nakabalabal na lalaki. May hawak itong tungkod. "At para kanino ang mensaheng ito?" Usisa ni Jericho. "Ito'y para sa'yo, Jericho Mondragon." Medyo nabigla si Jericho sa sinabi ni Akira. "Ikaw ba ang may pananagutan sa pagpatay sa aming mga pananim at paggawa ng aming tubig sa buhangin?" Sunod-sunod na tanong ng prinsipe. "Ikaw lamang ang may pananagutan sa kasawiang sinapit ng Terra Veda." Sagot ni Akira. "Ako? Sa tingin mo ba magdadala ako ng problema sa sarili kong mga tao?" Tila na insulto si Jericho sa sinabi ni Akira. Parang kasalanan pa niya ang lahat. "Noong pinatay mo ang kabayong may sungay, nagpakawala ka ng sumpa.
Dahil dito, labis na magdurusa ang Terabeda. Pahayag ni Akira. Kung naglagay ka ng sumpa sa Terabeda, tanggalin mo ito. O kung ayaw mo ang buhay mo ang maging kabayaran. Babalaan ni Jericho. Ang sumpa ay hindi ko ginawa. Giit naman ni Akira. Ihinto mo ang sumpa o haharapin mo ang kamatayan. Wika ni Jericho. Ikaw lang ang makakagawa niyan. Pero bago yun, dadaan ka muna sa pagsubok. Sagot ni Akira. Nag-usok tuloy sa galit si Jericho dahil akala niya ay pinaglololoko lang siya ng matandang lalaki. Arestado ka! Inabot ni Jericho si Akira, ngunit nawala siya at natisod si Jericho. Nagulat at namangha si Javier sa pangyayari. Muling lumitaw si Akira sa bakal na hagdan. Hanggat hindi mo napapatunayan ang iyong sariling gumawa ng kabayaran para sa pagpatay sa kabayo may sungay, ang sumpa ay hindi maaalis. Kung nabigo ka sa alinman sa mga pagsubok na ito, ang Terabeda ay mapapahamak sa mahabang panahon. Huling wika ni Akira bago ito naglaho. Natigilan naman sina Jericho at Javier. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sina Javier at Mang Rigor ay pinag-usapan nila ang tungkol sa nangyari kagabi. At naniniwala ka ba na totoong sinabi nitong si Akira tungkol sa sumpa? Wika ni Mang Rigor. Nakatayo ito at may hawak na 2 bowl. Di ba sabi mo, may alamat na kasawian ng dumarating sa sino mang makakapatay sa kabayong may sungay? Ito'y may katuturan. Sagot ni Javier. Naupo ang matanda sa mesa. Hindi gaanong sapat ang ating almusal. Natatakot ako. Nakarating na tayo sa huling pirasong pagkain. Nilapag ni Mang Rigor ang 2 mangkok sa mesa. Saan ka kumuha ng tubig para gawing tsaa? Uminom ng tsaa si Javier. Sa kabutihang palad para sa ating 2. Nakalimutan mong gamitin ang iyong paliguan kahapon. Pahayag ni Mang Rigor. Gumawa ka ng tsaa mula sa tubig sa paliguan? Nailuwa ni Javier sa baso ang nainom niya. Hindi naman masama. Marahil ay may kaunting sabon lang. Saad ni Mang Rigor. Nag-roll lang ang mga mata ni Javier. Anong iniisip ni Jericho tungkol sa sumpa? Tanong pa ni Mang Rigor. Tumingin si Javier ng may panunuya. Hindi siya naniniwalang kasalanan niya ito. Nakumbinsi siyang pananagutan ito ni Akira. Pilit na sagot ni Javier. Kung ayaw mong uminom ng tubig pampaligo, mabuting siguraduhin mong may maiisip na paraan si Jericho. Wika ni Mang Rigor at natahimik si Javier. Pagkatapos mag-almusal ay pumunta na kaagad si Javier sa silid ng prinsipe para maglinis ng mga gamit. Habang abalang isinusuot ni Jericho ang mga bota ay nakakita siya ng isang butas sa mga ito. Nag-usok ang mga tainga niya sa galit. Yun yung daga! Tinutusok niya ng daliri ang butas ng kanyang bota at pinakita kay Javier. Tignan mo to! Nginat-ngat nila ang bota ko! Tinignan naman ito ni Javier. Sa palagay ko'y nagugutom din naman ang daga gaya ng iba sa atin. Wika ni Javier. Sa tingin mo, nakakatawa ito? Asar ni Jericho. Minsan, maiksing sagot ni Javier. Ayusin mo! Hanapin mo yan daga! Binato niya kay Javier ang mga bota. Nagpunta si Jericho sa cabinet at kinuha ang lumang bota niya. Napag-isipan mo na ba ang sinabi ni Akira kagabi? Saad ni Javier. Mabutit nabanggit mo. Nakatakas man siya kagabi. Maswerte pa rin tayo. Alam na natin ngayon kung sino ang hinahanap natin. Sinabi ko kay Ama na hahanapin ko itong si Akira at tatapusin ko na ito. Wika ni Jericho. Paano kung nagsasabi siya ng totoo tungkol sa sumpa?
Sambit ni Javier. Naniniwala ka sa kanya na ako ang may pananagutan sa pagdala ng pagdurusa sa sarili kong mga tao? Sinuot ni Jericho ang lumang bota niya. Hindi, pero nagkataon lang ba ang lahat? Noong pinatay mo ang kabayong may sungay, nakita ko si Akira sa kagubatan. Pahayag ni Javier. Napatingin dito si Jericho. Bakit wala kang sinabi? Sarkastikong boses ni Jericho. Lumapit si Javier sa mesa. Sandali lang yun at nawala din siya. Hindi ko nga maisip. Akala ko may nakikita ako. Ngunit tiyak na naroon siya. Paliwanag ni Javier. Hindi pa rin sapat na patunay yan. Giit ni Jericho. Hindi mo ba naisip na baka nagsasabi siya ng totoo? Saad ni Javier. Dahil naninirahan siya sa kagubatan, yan mismo ang nagpapababa ng tiwala ko sa kanya. Tugon ni Jericho. Bakit pupunta si Akira sa Terabeda at pagkatapos ay magsisinungaling sa'yo? Wika naman ni Javier. Nasa kote na natin siya. Sinusubukan niyang magsalita ng paraan para makaalis dito sa pamamagitan ng pagsisi sa akin. Uran ni Jericho. Jericho, maaari siyang mawala sa manipis na hangin. Hindi niya kinailangan magsalita ng paraan para makaalis sa anumang bagay. Pagpapakaunawa ni Javier. Tumayo si Jericho. Pinalaan ako ng aking ama tungkol sa mga salamangkero na katulad niya. Hindi sila titigil hanggat hindi nasisira ang kaharian. Sabi ni Jericho. Napalunok ng laway si Javier. Kung gayon, ang sa akin lang naman naniniwala akong nagsasabi siya ng totoo. Paglilinaw pa ni Javier. Tanga ka kung maniniwala ka. Hindi ka maaari magtiwala sa isang salita na sinasabi ng salamangkero. Makabubuting tandaan mo ito. Ngayon, sa palagay ko'y naiisip ko na kung anong susunod na gagawin ni Akira. At kapag kumilos na siya, nakaabang lang kami. Sinuot ni Jericho ang leather jacket niya at dinampot sa mesa ang kanyang espada. Lumabas siya ng kwarto niya at naiwan si Javier sa loob. Tahimik si Javier at pinoproseso pa sa utak niya ang mga binitawang salita ni Jericho. Paano na lang kung malaman ni Jericho ang totoo? Tiyak nakamumuhian siya nito at baka palayasin pa siya sa Terabeda. Kinagabihan, nakasandal si Javier nang nakapikit sa isang haligi at malapit sa tindahan ng mga butil. Kinagat-kagat niya pa ang kanyang mga labi habang nagpapahinga. Biglang dumating si Jericho at hinampas siya ng walis tambo. Huwag ka mag-alala tungkol sa pagbabantay, Javier. Ginagawa mo lang komportable ang iyong sarili. Bumuntong hininga si Javier at kinagat muli ang kanyang mga labi. Tumigil ka nga sa kakaganyan, kundi hambalusin ulit kita. Nakakainis. Umalis si Jericho at dismayado siyang abutan si Javier na natutulog lang sa halip na magbantay. Uhaw lang kasi ako. Katwiran pa ni Javier. Lahat tayo ay uhaw, Javier. Bumuntong hininga muli si Javier. Psst! May paparating. Hinugot ni Jericho ang kanyang espada at sinundan siya ni Javier sa pintuan ng tindahan ng mga butil. Nakita nila ang silhouette ng isang tao. Sinundan nila kung saan ito nagtungo at dinala sila sa isang silid. Sumenya si Jericho kay Javier. Pumunta ka doon at pumasok. Tumango si Javier. Ipakita mo ang iyong sarili bago kita masaktan. Wika ni Jericho. Kinuha naman ni Javier ang isang sight hook na nakasabit sa dingding. Isang lalaki ang lumabas sa gilid ng pader na may pala sa isang kamay at isang sako ng butil sa kabilang kamay. Sino ka? Tanong ni Jericho sa lalaki. Ang pangalan ko. Nauutal ang lalaki sa takot. Magsalita ka! Galit na boses ni Jericho.
Tado po. Ang pangalan ko po ay Tado, kamahalan. Sagot ng lalaki. Lumabas naman si Javier mula sa pinagtataguan. Nakikita akong tingin mo ay matutulungan mo ang iyong sarili sa aming mga reserbang butil. Ngunit inutos ng aking ama na papatayin ng mga nangungulimbat. Sambit ni Jericho. Pakiusap, aking kamahalan. Pero hindi po ako nagnanakaw para sa sarili ko. May 3 po akong anak at 2 araw na silang hindi kumakain. Gutom na po sila. Nangangatog na sabi ni Tado. Pareho ito para sa lahat. Anas ni Jericho. Alam kong mali ang magnakaw. Pero hindi ko sila kayang makita nagugutom. Katwiran pa ni Tado. At kaya mo bang tiisin na makita ka ng iyong mga anak na pinapatay? Umiling si Tado. Malapit nang mapaluha. Nahabag si Jericho. Pagbibigyan kita ngayon, maaari kang umuwi. Kapag nahuli pa kitang nagnanakaw ulit, hindi na kita ililibre. Babala ni Jericho. Opo, aking kamahalan. Salamat po. Ngumiti si Tado. Ibinaba ang sako ng butil at pala at nagsimulang umalis. Teka! Dinampot ni Jericho ang sako ng butil at hinihagis kay Tado. Gamitin mo ito na makaraos kayo. Maaaring ito na ang huling pagkain na makakain mo at ng iyong pamilya sa loob ng ilang araw. Wika ni Jericho. Ipinakita mo ang iyong sarili na mahabagin at maunawain. Aking kamahalan. Naniniwala akong ito'y magdadala ng sarili nitong gantimpala. Matalinhagang sabi ni Tado. Kinabukasan sa may lower town, nakita ni Michelle ang isang lalaking tumatakbo habang hinahabol ito ng mga gwardya. Dumaan ito sa harap niya at muntik na siyang mabangga nito. Mabuti na lang ay nakaiwas si Michelle. Pigilan mo siya! Wika ng unang gwardya. Hoy! Bumalik ka rito! Sundot ng pangalawa. Pigilan niyo ang lalaking yan! May ninakaw yan! Sigaw naman ng pangatlo. Nauuhaw na si Michelle. Tumingin siya sa balon at nakita niya ang isang patak ng tubig sa gripo. Pinuntahan niya ito. Itinapat ang isang timba sa bibig ng gripo at itinulak niya ang bomba. Biglang bumulwak ang tubig at napangiti si Michelle sa tuwa. Pinuno niya ng tubig ang timba at iniuwi niya ito sa bahay. Samantala, mabilis na kumalat ang balita kaya naman sa silid ng prinsipe, makikita sa loob sina Jericho at Javier na lumalagok ng malalaking tasa ng tubig. Nakaupo sa harap ng mesa si Jericho habang nakatayo naman si Javier sa gilid ng pader. Nakakadalawang baso na ito ng tubig dahil sa labis na pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ngayon ko lang nalaman na napakasarap pala ng lasa ng tubig. Wika ni Jericho. Nanuyo ang lalamunan ko. Akala ko hindi na ako makakapagsalita. Sambit ni Javier at nilapag nito ang sariling baso sa mesa. Bueno, kahit papaano ay may magandang naidulot ang tagtuyot kahapon. Ani ni Jericho. Gusto mo pa ba? Gumalaw si Jericho. Nilapit ang kanyang mug at pinunan ito ng tubig ni Javier. Nawala ang buhangin. Bumalik ang tubig sa balon. Mukhang wala nga itong katuturan. Anas pa ni Jericho. Tumalikod si Javier at bumalik muli sa pwesto kung saan ito nakatayo. Sa palagay ko, meron kang ilang paliwanag para dito, Javier. Pakinggan natin. Sabay inom ng tubig. Humarap sa kanya si Javier. Sinabi ni Akira na susubukin ka at kagabi sa tindahan ng mga butil, hinayaan mong isang lalaki at sinabi niya magdadala ito ng sarili nitong gantimpala. Paliwanag ni Javier. Nagpasalamat lang siya at dapat lang. Giit naman ni Jericho. Marahil ay yun ang unang pagsubok. Nalampasan mo ito kaya nagsimulang umangat ang sumpa. Marahil ay ito ay iyong gantimpala. Alam kong hindi mo kailangan makinig sa akin. Saad ni Javier.
Natutuwa kami magkasundo sa isang bagay. Tugon naman ni Jericho. Kung susubok ka ulit, may pagkakataon kang wakasan ng paghihirap ng iyong bayan. Alam ko gusto mo yun higit sa lahat. Siguro, kailangan na nating hanapin si Akira. Mungkahi naman ni Javier. Natahimik si Jericho. Hindi ako maaaring makipag-ayos sa isang salamangkero. Hindi dapat ito maririnig ng aking ama. Tumayo bigla si Jericho. Oo nga, mas mabuti sigurong wag nang sabihin sa kanya. Sagot naman ni Javier. Naglakad palabas ng pinto si Jericho. Kailangan kong tignan ng mga gwardya. Tingnan mo kung mahanap mo ko ng pagkain. Umungol lang si Javier. Maghanap ka na ng pagkain! Maotoridad na utos ng prinsipe bago lumabas ng pinto. Naispatan naman ni Javier ang daga na umakyat sa butas ng bote ni Jericho. Umusal ng spell si Javier at napadaing sa sakit ang daga. Lumipas ang ilang sandali sa may main square. Mas maraming tao ang patuloy na pumipila sa labas ng tindahan ng mga butil. Naglalakad si Raya sa gitna kasama si Jericho. Sino sila? Tanong ng prinsesa. Nanggaling sila sa kalapit na nayon para maghanap ng makakain. Walang sapat na rasyon para pakainin ng mga taong naririto. Malungkot na paliwanag ni Jericho. Hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili. Naniniwala akong ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. Saad ni Raya. Pero hindi pa ito sapat. Umalis bigla si Jericho at lumapit naman si Michelle kay Raya. Nakahanap ka ba ng pagkain? Hinugot ni Michelle ang isang tela mula sa kanyang basket at nakita ang ilang tinapay. Saan mo nakuha yan? Pagkatawa ni Raya. Nagawa ko itong ipuslit palabas sa mga kusina ng palasyo. Tugon naman ni Michelle. Ibahagi mo sa mga bata at matatanda. Gawin mo ito sa abot ng iyong makakaya. Utos ni Raya at tumangulang si Michelle. Pagsapit ng gabi, nagbuhos ng ilang nilagang karne si Javier sa isang mangkok habang nakaupo sa harap ng mesa ni Jericho. Nawalan ako ng gana. Wika ni Jericho. Kailangan mong kumain ng kahit ano. Pamimilit ni Javier. Hindi ko kaya. Hindi. Habang nagugutom ang aking mga tao. Naniniwala ka ba na ako ang may pananagutan sa sumpa? Tanong pa ng prinsipe. Tumangulang si Javier. Kaasar ka rin no? Sinungitan niya ng tingin si Javier. Ibig kong sabihin, natatakot lang ako. Paliwanag naman ni Javier. Pupunta tayo sa kagubatan pagputok ng araw sa umaga. Baka pwede nating kunin ang pagsubok ni Akira. Ano man ang mangyari. Ani ni Jericho at napangiti si Javier. Pero kailangan mong kumain. Hindi mo matutulungan ng sino man kung ikaw ay masyado mahina para sumalang sa pagsubok. Mungkahi ni Javier. Kumagat si Jericho ng karne at mababakas sa kanyang muka ang pagtataka. Anong klaseng karne to? Mayroon itong kakaibang lasa. Tanong ni Jericho. Baboy yan. Maiksing tugon ni Javier. Hindi ito baboy. Masyado itong makunat. Ano to? Parang, habang ngumunguya at binabasa sa isipan ang lasa. Biglang binaba ni Jericho ang kutsara sabay uminom ng tubig. Napalunok ng laway si Javier. Daga ito! Tama! Tumango si Javier. Subukan mong wag isipin ito. Suhestyon pa ni Javier at hindi ito makatingin kay Jericho. Tignan mo ko. Napakabastos ko. Eto ako. Pinupuno ang bibig ko ng masarap ng karning ito samantalang gutom naman ang mga taga-silbi ko. Halika nga, maupo ka rito. Hinatak ni Jericho si Javier at pilit na pinaupo sa upuan niya. Kumain ka. Kumagat si Javier.
Sambit pa ni Jericho. Talagang medyo malasa ito. Pilit na ngumiti si Javier kahit halos nasusuka na siya. Pues, natutuwa ako na gustuhan mo. Kasi, kinuha ni Jericho ang kaldero ng nilagang daga. Mukhang marami pa. Wika pa ni Jericho. May biglang kumatok sa pinto. Pasok! Oh, Raya. Gulat ni Jericho. Ayaw ko sana magtanong pero iniisip ko kung may makakain ba dyan? Nahihiyang sabi ni Raya habang nakadungaw ang kalahati niyang katawan sa pinto. Napahinto si Jericho at ngumiti naman si Javier. Pagputok pa lang ng gininto ang araw sa silangan ay tinahak na ni na Jericho at Javier ang gubat. Naghahanap sila ng mga traces sa kakahuyan. Hindi ako lubos na sigurado kung ano ang hinahanap natin dito. Wika ni Javier habang sinisiyasat mabuti ang paligid. Maghahanap tayo ng mga bakas ng paa o mga sirang sanga. Ano mang bagay na magsasaad na may bakas niyan. Lumuhod si Jericho at sinuri ang lupa habang kinakausap niya si Javier. Subalit pagbaling niya ng tingin sa ibang direksyon ay namataan niya ang figura ni Akira. Javier! Javier! Nandito siya! Tumakbo si Jericho at nahiwalay siya kay Javier. Jericho? Hindi nakita ni Javier kung saan nagpunta ang prinsipe. Patuloy namang hinahabol ni Jericho sa masukal na kakahuyan si Akira. Umakyat siya sa matatarik na bato at bumaba siya sa hagdan na gawa din sa bato. Subalit nadatnan niya sa baba si Tado na nakaupo sa tabi ng isang malaking balete. Napansin ni Jericho ang sako-sakong pagkain na nagkalat sa paligid ng lalaki. Ikaw? Yung mangungumit? Ani ni Jericho. Hindi pa ba halata noong nahuli mo ko na nagnanakaw ako ng butil nyo? Wika ni Tado. Sa kabutihang palad, maswerte ka na naman ulit dahil meron ako mas mahalagang bagay na dapat harapin. Nagpatuloy si Jericho sa paghabol kay Akira. Hindi ka naman talaga naniniwala tungkol sa mga kwento ko sa anak ko, di ba? Saad ni Tado. Napahinto si Jericho at nilingon ang lalaki. Anong uri ng taong nagsisinungaling tungkol sa mga nagugutom na bata upang mailigtas ang kanyang sariling sikmura? Sarkastikong boses ni Jericho. Ang iyong mayayaman ay nagugutom dahil hinayaan mong nakawin ng mga magnanakaw ang kanilang mga butil. Kaya nga nagdududa sila sa kakayahan mo. Panunuya pa ni Tado. Huwag kang magsalita ng ganyan sa kanila. Umalis si Jericho pero napahinto din muli ito. Hay, hindi papayag ang ama mo na lokohin siya ng ganyan. Sambit ni Tado. Ipreno mong mabuti ang dila mo o ako'y maglalaan ng oras para turuan ka ng ilang asal. Babala ni Jericho. Nagsimula itong mag-usok sa galit. Papatayin sana ako ng iyong ama kung hinuli mo lang ang isang katulad ko. Pero wala ka naman sikmura. Di ba, Jericho? At ito ang dahilan kung bakit siya nagdududa na ikaw ay magiging isang matatag na hari. Pang-aasar pa ni Tado habang nakangisi ng nakakaloko. Wala kang alam sa iniisip ng aking ama. Wika ni Jericho. Sa palagay ko, nais niya pang magkaroon ng isa pang anak na lalaki. Isang karapat-dapat na magmamana at pumalit sa kanyang pwesto. Pero pinahiya mo siya. Ika pa ni Tado. Tamputin mo ang iyong espada. Paghahamon naman ni Jericho. Tumayo si Tado at hinugot ang sariling espada sa lupa. Dapat katakutan ng hari ang araw kung kailan mo kukunin ang trono. Inatake bigla ni Jericho si Tado. Sa unang pagkakataon ay naglaban sina Jericho at Tado. Subalit walang kamalay-malay ang prinsipe na ang kaharap niya pala'y isang mahusay na eskrimador.
Pangisi-ngisi lang si Tado na animoy nakikipaglaro lang sa bata habang pinapaikot-ikot ni Jericho sa kamay ang kanyang espada. Sumugod si Jericho at umunday ng taga, subalit nakaiwas si Tado at umatras ito ng ilang hakbang. Umatake muli si Jericho at nagbanggaan ng 2 sandata sa ere. Tiyang, tang. Nagpakawala ng left and right straight si Jericho, ngunit sinasalag lang ito ni Tado. Sumundot sa ulo si Jericho at nakayuko agad si Tado habang nakangisi. Shhh! Gumuhit sa hangin ng pagtalilis ng talim at muntik ng tamaan sa tenga si Tado. Ngumisi na naman itong muli. Naaasar na talaga si Jericho sa ginagawang pambabastos sa kanya ni Tado at pakiramdam niya ay parang hindi siya sineseryoso sa laban. Tang! Humambalos ang mabigat na atake sa ere at sinalag ito ni Tado, sabay tingin ng malalim kay Jericho. Nagkrus ang kanilang mga espada at nagpatigasan ng lakas ang dalawa. Natatakot siya na wala kang sapat na lakas upang talunin ang kanyang mga kaaway. Wika ni Tado. Tinulak ni Jericho si Tado gamit ang espada at napaatras ang lalaki sa may hagdan. Umakyat ito ng 2 baitang paatras pero nag-swing ang espada sa gilid at napatalon si Tado sa kanan. Umikot sa kaliwa si Jericho at nagtapon ng fatal strike. Nakayuko si Tado at naghagis ng atake. Black! Nagbanggaan muli ang mga espada. Napansin ni Jericho na biglang lumiit ang mga mata ni Tado. Mukhang seryoso na rin ito at hindi nga siya nagkamali dahil sunod-sunod itong nagpakawala ng malalakas na atake. Clang! Ching! Crack! Panay salag at iwas lang ang ginawa ni Jericho, subalit hindi niya hayaang makakuha ng advantages si Tado. Crack! Biglang taga ni Tado at naharang ito sa ere ni Jericho. Hinawakan ni Tado ng 2 kamay ang espada at napuwersa itong ibaba. Nadala si Jericho at hindi niya namalayan ang pagtulak ng braso ni Tado. Ah! Napaatras ng ilang metro si Jericho pero nagulat siya nang sumugod bigla si Tado. Tang! Sandaling nagkiskisa ng kanilang espada at sumundot si Tado sa tagiliran ni Jericho. Nasalag ito ni Jericho at siya naman ang umatake. Nagbagsak siya ng malutong na diagonal strike. Kring! Nakakabinging ingay ang dinala ng atake at napapilig-pilig ang ulo ni Tado. Sinipa ito ni Jericho, natulak ito paatras. Dama ni Tado ang pinsala ngunit hindi niya ito ininda. Sumugod itong muli. Nagbuhos ng sunod-sunod na left straight at right straight hanggang sa mabitawan na lang ni Jericho ang sandata niya bigla sa mga agresibong atake. Tumilapon ang espada sa damuhan. Tinulak niya si Tado at tinakbo niya agad ang espada. Dapat magtaka ang hari kung anak ka nga ba niya talaga? Sambit ni Tado. Bunsod ng galit at panibugho ay isang nakamamatay na atake ang pinakawalan ni Jericho hanggang sa mapaatras niya si Tado sa malaking puno.